Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan, mga kabiker. Andito na naman tayo sa aking munting YouTube channel. Mayroon lang akong gustong ipaabot sa inyo mga kabikers. Pahingi ng ano ma? Christmas? Sana, ubos na. Ha? Ubos na. Tay. Sira na to. Mga kabiker, mayroon lang akong ano sa inyo, i-share sa inyo itong mga accomplishment ni BP Sara Duterte sa mga kabikers, sa mga pambabati ko sa kanya ng mga kritiko, bilang Vice President. Marami kasi nagsabi mga kabikers nga si BP Sara Duterte wala daw siyang ginagawa sa kanyang panunungkulan bilang DepEd Secretary at saka sa pagiging Vice President. Ano daw siya? Gusto ba nga nilang ma-impeach mga kababayan dahil sa sinasabi ano daw? Dahil doon sa issue ng misuse public fund, especially yung issue sa confidential fund. Kaya itong kanilang mga kabikers, mga kababayan, itong kanilang year 2025 budget proposal, talagang hindi ito ina-approve ng mga kababayan. Hindi ito ina-approve ng Congress, Sa halip 2 billion ang kanilang budget proposal, ang binibigay ng mga kababayan, Congress ano lang, 700 point something million mga kababayan. Kasi sabi pa sa mga mga vlogger nga anti Sara Duterte, isa lang daw ang to si BP Sara, naglolos tayo lang daw sa pira ng bayan mga kababayan. Medyo hindi magandang issue nga ibinabaton na kay BP Sara. At ito mga kababayan, itong accomplishment, itong mga magagandang ginagawa ni BP Sara sa kanyang panunungkulan sa DepEd bilang isang DepEd Secretary at saka bilang isang Vice President, hindi ito ipinapalabas ng mga mainstream media mga kababayan, Ito ay itinatago, ang balitang ito, ang katotohanan ito, pilit nga itinatago ito ng mga mainstream media. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kaya layunin ko lang mga kababayan nga ipapakita sa inyo, ipaabot sa inyo itong mga accomplishment nga ginagawa ng ating Vice President. Although marami sa atin ang nakakaalaman nito kasi ito paulit-ulit na itong sinishare ng mga vloggers mga kababayan. Ngunit mayroon ding ibang grupo ng mga vloggers na pilit sinisira si BP Sara Duterte. Kaya naiilang ako, wala akong pismas mga di kasi ako sanay mga kababayan nga sanay ako nakapismas lagi. Kaya ang layunin ko mga kababayan, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nagagawa ng ating mahal na Vice President Sara Duterte mga kababayan. Panoorin na lang natin itong kanyang mga accomplishment nga ito ay pilit nga itinatago ng mga mainstream media. Ito mga kababayan, si BP Sara Duterte. Ladies and gentlemen, to deliver her keynote message, let us welcome the Honorable Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of the Department of Education. Thank you. Please take your seats. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naririto ngayon at patuloy na kaagapay ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa mga Pilipino. Hindi matatawaran ang halaga ng inyong kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP para sa ating mga kababayan.
the office of the Vice President would not have accomplished even half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP, your dedication to public service, and your commitment to uplifting the lives of the Filipino people. We have a long list of organizations to thank, from the government and private sectors, from the business community, people's organizations, local government units, and private individuals. Last year, Pasidungog was a celebration of partnership we forged through the values we all uphold as government institutions with a common pursuit of a better life for Filipinos. We continue to celebrate our partnerships today as we take a closer look at the changes that happen to the individuals, families, groups, or communities that we have reached. The impact of our collaborations on the lives of those who needed medical care, burial assistance, immediate relief assistance, food aid, free public transport, and school supplies has been incredibly significant. And our delivery of public... Putulin ko lang saglit mga kaibigan, mga kabiker. Kaya itong mga proyekto nga binabanggit ni BP Sara, ay kailangan talaga itong may pundo, mga kabikers, ano? Kasi pag itong ano na to, kinakat ang pundo ng Office of the Vice President, paano na itong mga proyekto nito, mga kabikers, mga kababayan, mga mahal kong kababayan, paano na yung mga mahihirap na umaasa sa tulong ng Office of the Vice President nga siya namang kait sa atin ng mga mambabatas, di ba? Paano magawa ng Vice President ang kanyang layunin nga tumulong sa ating mga kababayang mahihirap nga ang kanyang 2 billion nga budget proposal nitong 2025 kinakat ng mga kababayan, no? Pinipigilan ng mga mambabatas ng mga congressman. Mas malaki pa ang ibinibigay nila sa ayudapan na 26 billion itong sa ngayon. Dinagdag, mga kababayan, 26 billion, samantalang ang sa Office of the Vice President 2 billion lamang. Ang daming natutulungan, no? Kanila pang kanilang hinaharang, no? Mas malaki pa ang ayuda pa ng speaker na 500 billion ng mga nakaraang taon laban sa 2 milyon na kabuuhang budget ng Office of the Vice President. Ang dami niyang sinusuportahan, mga kababayan, maliban sa kanyang mga 10 satellite office, mga kaibigan, nga nilalagay sa iba't ibang probinsya sa mga liblib nga lugar upang hindi maantal ang pagbibigay ng tulong sa ating mga mamayang mahihirap na mga mamayang Pilipino nga nandoon sa mga liblib nga lugar. Mayroon siyang 10 satellite office at saka 2 extension office ng OBP, no? For the first time, only BP Sara sa kasaysayan ng Pilipinas, si BP Sara lang ang gumagawa nga naglalagay ng mga satellite office at iba't ibang probinsya, sa mga liblib na probinsya, upang sa ganun matulungan, maabot ang serbisyo sa ating gobyerno ang ating mga kababayan nga sa mga liblib na lugar nga minsan hindi naaabot yan ng tulong sa gobyerno. Nung naupo si BP Sara Duterte, layunin talaga niya matulungan lahat, maserbisyuhan lahat nating kababayang mga Pilipino, mga kababayan. Ngunit nakakalungkot, ito ay pinipigilan, parang ipinagdadamutan ng tulong ng ating mga mambabatas, mga representative daw ng mga sambayanan, no? Pero ang serbisyo ng Office of the Vice President ni BP Sara Duterte, pinipigilan nila upang hindi ito makagalaw, no? Upang sa ganun malaya ang kanilang mga ayuda, gawain ng mga ayuda, mga kababayan. Alam naman natin, ang ayuda ay isang extension, exit lamang, mga kababayan, sa people's money. Ilabas nila sa pamamagitan ng ayuda patungo sa kanilang mga bulsa, mga kababayan. Samantalang ang Office of the Vice President, 2 billion lamang ang budget at ipinagdadamot pa nila. Itong 2 billion na to para sa sambayan ng Pilipino.
ipinagdadamot pa ng mga kongresista. No? Tuloy tayo mga kababayan. Naglalabas na ako ng aking inanakit, ang aking opinion, sariling opinion. Inilalabas ko lang. Kaya ito lang ang layunin ko. Ipaabot sa inyo. Kasi maraming naninira kay BP Sara, wala daw ginawa. Kaya isi-share ko sa inyo itong accomplishment niya, mga kababayan. Upang sa ganun, malalaman nating lahat na marami ring accomplishment na ginawa sa BP Sara nga pilit itinatago ng mga mainstream media. Kasi ang ibinabalita ng mga mainstream media, ang kanila lang sinasabi nga yung misuse of public fund ng public fund ang Office of the Vice President, lalong-lalo na sa confidential fund. Yun lang ang laging inaano ng mga mainstream media. Lagi nilang ipipilit, ibinabalita sa mga Pilipino nga nagwaldas ang ating Vice President ng 125 million confidential fund, mga kababayan. Niluluko tayo ng mga mainstream media. Hindi nila sinasabi, maraming natulungan ng Office of the Vice President, mga kababayan. Ito, tuloy pakinggan natin itong report ng BP Sara sa kanyang mga accomplishment, mga kababayan. Services have profoundly made a difference in the lives of our people. When we brought the government programs to the communities through our satellite offices and extension offices, we essentially brought the government right to the doorsteps of Filipino homes. Essentially, we have two kinds of interventions. First, services that provide immediate help to citizens in distressing situations. And second, services that provide long-term solutions to social issues confronting our citizens. The first intervention supports people experiencing hunger, financial insecurity, medical crisis, and calamities. The second are initiatives that build the capacity of communities to address issues that impact their lives. Both initiatives aim to put Filipinos at the center of everything we do, where every Filipino has the opportunity to thrive and become participants in nation building. We received thousands of letters from groups all over the country expressing their desire to become recipients of the OVP flagship program, Magnegosyo Taday. And we also received letters from individuals expressing the same desire to become recipients of the program. Naisip namin, ang pag-unlad ay nagsisimula sa desisyon ng isang individual na maging kapaki-pakinabang. Kung kaya't binuksan natin sa OVP ang programa para sa mga individual na may pagnanais na maging produktibo para tulungan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang kanyang komunidad. This is proof that our commitment-based partnerships gave birth to paglaom o paningkamot. And this makes our celebration even more meaningful and inspiring. Dahil ang paglaom o paningkamot o hope and hard work are among the powerful life lessons that we should arm ourselves with and bring along with us to pursue our dreams. Hope and hard work strengthen the spirit and resolve to overcome times of despair, adversity, and desperation. One who works hard is one who hopes. Naitanim natin ang pag-asa at pagsisikap nang magdesisyon tayo na damayan ang ating Pilipino na nangangailangan ng tulong at nahihirapan sa buhay. Nahitabo kini human nga kita nagdesisyon nga mubarog sa katawhang Pilipino ug sa kanunay magmatinud-anon sa prinsipyo sa serbisyo publiko. Allow me then, ladies and gentlemen, to report to you and to the nation the progress of the programs and projects of the Office of the Vice President that were only made possible through your support. Office of the Vice President continues to reach millions of financially challenged families needing medical assistance. The Medical Assistance Program is a top OVP social service for Filipinos. In April 2023, we reached 22,970 Filipinos. From May 2023 to April 2024,
our satellite office and OVP Central Office focused on enhancing our efficiency to support more Filipinos needing medical assistance. As a result, by April 2024, we quadrupled our reach and assisted 119,234 individuals. One of our beneficiaries was a boy from Eastern Samar. The 5-year-old boy had cerebral palsy, and his family's lack of financial security made the boy's medical situation even more challenging for them. His mother, Christine, sought our help through the OVP Eastern Visayas Satellite Office. His daily struggle living with cerebral palsy is shared by a family that constantly worries about the risk of him acquiring life-threatening respiratory health conditions. We donated a set of equipment that addresses the boy's respiratory issues. The best that we can do is to ensure that breathing becomes less difficult for him. With an increased reach, our medical assistance program disbursed 1 billion pesos in contrast to just 236 million pesos in April of last year. We thank our partner hospitals, pharmacies, and other social service providers for the success of our program. In April 2024, over 30,000 families accessed our burial assistance totaling 150 million pesos. Compared to last year's period, the program only assisted 6,175 families utilizing 30.8 million pesos. The 400% increase indicates a substantial expansion in the reach and impact our burial assistance program. What started with a single beneficiary, we now have 12 people's organizations who are beneficiaries of the Magnegosyo Taday program. Nakakatuwa ang kwento ng mga benepisyaryo natin. Makikita natin sa kanila ang likas na tibay ng loob ng mga Pilipino para lumaban upang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Katulad na lang ng kwento ng mga miyembro ng Barangay Habag Fisher Folks Association sa Surigao del Sur. Mahirap ang kanilang buhay. Ito mga kaibigan, mga kababayan. Ito yung mga natutulungan ni BP Sara. Ito yung mga mga cooperative, mga kababayan. Ito yung tulong pang matagalan. Hanap buhay ng hindi katulad ng mga ayuda nga para bang tinuturuan ng ating mga kababayan nga umaasa na lang sa gobyerno. Umaasa na lang, mabigyan sila ng ayuda nga hindi naman sapat, mga kababayan, upang sa kanilang araw-araw nga pangkabuhayan ng ayuda ginagawa ng ating mga mambabatas. Pilit nila pinagmumudmod ang mga ayuda ito isang lang, parang masasabi natin, mga kababayan, ito isang vote buying lamang, isang pangangampanya lamang para sa 2025 na midterm election. Samantalang itong sa Office of the Vice President, mga kababayan, talagang taos mula sa puso talagang pagtulong upang makaraos ang ating mga kababayan, mga mahihirap mga Pilipino. Ito ang patunay. Hindi katulad ng pangmumudmod ng ayuda, mga kababayan, nga walang transparency, Hindi natin alam kung sino-sino lang yung mga nabibigyan ng ayuda. Sa ilang milyong mga Pilipinong naghihikao sa buhay sa tubang kahirapan, mga kababayan. Ilan lang yung nabigyan ng ayuda. Dapat yan. Kasi bilyon-bilyon ang budget yung ayuda na yan, mga kababayan. Pira ng taong bayan yung pinagmumudmod ng ayuda na yan. Dapat yan. Papaliwanag nila kung magkaano ang binibigay sa Luzon area, sa Visayas area, sa Mindanao area, kung magkaano ang budget sa mga ayuda doon, AKAP, AIC, kung ano-ano bang ayuda. Basta lang sila sabi na 26 billion para doon sa ayuda pan. Samantalang ang sa Office of the Vice President, mga kababayan, 2 billion sa buong 2025 budget ng Office of the Vice President sa buong year 2025. Sa daming proyekto, sa daming tinutulungan ng Office of the Vice President, andoon na yung burial assistant, medical assistant, mga kababayan. Kasi doon sa mga liblib nga lugar, ngayon nga nilagyan niya ng mga satellite offices ang mga kanayunan nga sa liblib nga lugar upang matulungan ang ating mga mahihirap mga kababayan nga sa liblib nga lugar.
Kailang ito, mga kababayan, ay pinagdamot sa atin ng ating mga mambabatas sa Kongreso at saka sa Senado. Sinasakal nila ang 2 billion nga budget proposal ng 2025 ng ating Vice President. Samantalang ang daming umaasa sa Office of the Vice President, mga kababayan. Ito lang ang layunin kong ipaabot sa inyo itong mga proyekto ng ating mahal na Vice President kasi ang daming naninira sa kanya. Tinatawag pa nga siyang Waldas Queen, di ba? Nangungurakot daw. Sa sunod topic, mga kababayan, mayroon tayong dito sa ating Office of the President, saka Office of the Vice President, mga kababayan. Isa ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga accomplishment ng ating Vice President, mga kababayan. May mga anak na pinag-aaral. Walang ibang pinagkakakitaan kundi ang pangingisda. Ngunit, hindi organisado ang mga mangingisda ng barangay. Kanya-kanya ang kanilang operasyon. Kanya-kanya rin sila sa pagharap ng mga problema at paghahanap ng solusyon. However, it only takes one person to initiate change. Isa si Danilo sa naglakas ng loob na hikayatin ang mga kapwa mangingisda na magtatag ng grupo. Alam ni Danilo na kapag organisado, maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila. At matapos nilang itatag ang Barangay Habag Fisher Folks Association, hindi lamang oportunidad ang nagbukas sa kanila, kundi pati pag-asa. Ang kasanatian sa Barangay Habag Fisher Folks Association nagpakita kanato sa pagtubo sa kooperasyon sa mga miyembro sa komunidad ug ang pagkusog sa ilahang maayong pagtagad sa usag-usa. Ang Barangay Habag Fisher Folks Association karon ang nagbunang supplier og isda sa ilang lugar ug mga sigbit nga barangay. Currently, 12 civil society organizations comprising over 26,000 members have benefited from the Magnegosyo Taday entrepreneurial support. Each organization received 150,000 pesos for their livelihood projects. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng MICA, ang unang women's organization na tumanggap ng Magnegosyo Taday Fund. Ang mga miyembro ng MICA ay nakapagkita sa akin noong Marso para ipaabot sa OVP ang kanilang pasasalamat sa kanilang narating 2 taon pagkatapos nila naging recipient ng programa. Dalan din nila ang application forms para sa akin dahil nais kong maging member ng MICA. I am saying this because I am deeply impressed by MICA's advocacy and how the group exemplified the message of hard work and hope. Magandang halimbawa para sa mga kababaihan ang MICA. Ang epekto ng pag-asenso ng MICA ay hindi lamang nakasentro sa kanilang organisasyon, umaabot din ito sa buong komunidad sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na naghihikayat ng aktibong partisipasyon ng mga kababaihan sa pagpaunlad ng kalidad ng buhay. Bukas ang Magnegosyo Taday na alalayan ang mga grupo ng mga mangingisda, LGBT, mga babae, kabataan, senior citizens, PWD, mga driver ng tricycles at iba pa. Ngunit katulad ng nasabi ko, binuksan natin ang programang ito sa mga individual na handang bumangon, tulungan ang kanilang sarili at maging produktibong Pilipino. Mula May 2023 hanggang April 2024, ang Magnegosyo Taday ay nakapagbigay ng puhunan na aabot sa 15,000 para sa 17 na mga Pilipino para simulan ang kanilang sariling livelihood projects. Kabilang sa mga individual project proposals na tanggap ng OVP ay ang sari-sari stores, salon at livestock growing. Pinapangarap natin na mas marami pang mga grupo o individual mula sa mga komunidad ang maabot natin sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday. At OVP, we empower people to empower communities. And empowered communities build a strong, peaceful, and stable nation. Our Libreng Sakay program has assisted 735,202 Filipinos from May 2023 to April 2024. Since we started this project in 2022, we have already provided free transport services to 1.1 million Filipinos. Noong Marso
Marso, ipinakilala natin si Drew na isang residente ng Quezon Province bilang pang-1 milyong pasahero ng ating libreng sakay bus. Habang nasa Manila, naging pasahero siya ng libreng sakay mula sa Ortigas Station patungo sa Cubao Q-Mart. Nalaman natin na iyon ang unang pagkakataon na sumakay si Drew sa libreng sakay bus ng OVP. Our free transport service program has helped commuting students, the general public, and people like Drew and Emeline who works at a BPO company in Cebu. Kada adlaw gaatang si Emeline sa bus nga atong gi-assign diri sa Cebu. Tungod kay matod niya, doon na siya'y matigom gikan sa budget nga alang unta sa pamasahe. Ang Remind lang mga kaibigan. Itong libre sakay, boss mga kaibigan, malaking bagay din to para sa ating mga kababayan. Yung papasok at saka pauwi ka sa trabaho mga kababayan. Yung libreng sakay pa lang mga kababayan, mahirap ng tapatan yan sa ayuda pinagmumudmud ng ating mga congressman, no? Kasi itong libreng sakay mga kababayan, may eleksyon at wala, talagang proyekto ito ng Vice President. Ngayon lang, isa din to sa tatamaan ng pag-cut nila sa budget ng Office of the Vice President itong 2025 mga kababayan. No? Kasi sinasakal nila ang budget ng Office of the Vice President. Sa tingin ko sa tingin ko lang mga kababayan, layunin nila i-neutralize ang operasyon, yung pagtulong ng Vice President doon sa ating mga kababayan upang tuluyan talagang masisira nila ang pangalan ng Vice President. Kasi yung sinasabi ng kanilang mga vloggers nga si BP Sara ay nagwaldas lang ng pera ng bayan. Ang tanong mga kababayan, anong pera ba ang winawaldas ng Vice President nga? Ang kanyang budget proposal kinakat na ng mga mambabatas natin. No? Anong pera pa ang iwawaldas ng Vice President? Kulang na kulang nga yan, paghati-hatiin sa kanyang mga satellite office para matulungan ng ating mga kababayan. Noong nagkaroon cost cutting mga kababayan itong Office of the Vice President, no, di ba? Di siyempre ma-paralyze niyan ang suporta ng Vice President sa kanyang mga proyekto, no? Paano na lang yung ating mga kababayan nga umaasa sa Office of the Vice President? Unang tatamaan yan yung mga burial assistant mga kababayan, yung naghihingi ng kabaong. Alam naman natin ngayon sa Pilipinas, lahat mahal na. Pag namatayan ka ngayon, gastos. Kasi ang mahal ng kabaong mga kababayan, pinakamura yata 10,000. Sa isang mahirap na Pilipino, saan sila kukuha ng 10,000 upang maipalibing ang kanilang mangkay? Di ba? Ang mga food assistant, mga kababayan, ang medical assistant, hindi yan maiiwasan, may naghihingi sa Office of the Vice President. Saan kukunin yan? Ang ina-approve nilang budget sa Office of the Vice President is 7 million, mga kababayan. 7 million something, may butal nga konti, mga kababayan. Kasi ang 1.2 billion ay pinakat ng mga mambabatas. Ang inaprubahan 70 million lang mga kababayan. Sa 70 million na yan, sa isang taon, sa 10 satellite offices lang mga kababayan, tagilid, no? Samantalang ang mga ibang mga kababayan, ahensya, gumagawa sila ng paglalaanan ng pundo nga hindi naman ito dapat kasi may DSWD naman Pero ang ayudapan ng mga kababayan na ni Martin Romualdez, 26 billion. 26 billion. Compare ninyo sa Office of the Vice President na 2 billion. Binabarat pa nila ang 2 billion. Bakit kaya? Ano kayang layunin nila? Bakit nila binabarat yun? Upang magmukhang inutil ang ating Vice President. Magmukhang talaga, hindi siya makagalaw sa kanyang mga proyekto kasi wala wala na siyang budget Diba? Ngayon,
gustong ano yan. Paano yan pag may manghihingi ng tulong sa Office of the Vice President? Ano yan? Saan pupunta yan? Kanino ituturo yan? Sa DSWD. Pag wala din kas ang DSWD, saan ituturo yan? Bibigyan ng referral yan doon kay Congressman Romualdez. Political ang motivation, mga kababayan. Ganun talaga ang ano. Kahit anong pag-iisip ako, mga kababayan, ulitin ko ha. Isa ako sa pinakabubong Pilipino. No? Isa ako sa pinakabubong Pilipino. Ang utak ko, mga kababayan, utak ko, ganun lang kaikli ako mag-isip. No? Pero nakukuha ko ang target, hindi man sasabihin ng ating mga bulaang, mga politiko, mga kababayan, itong ating mga congressman. Pero yun talaga ang ano nila, yun talaga ang lumalabas sa isip ng mga sambayan ng Pilipino. Sinisira lang nila ang Office of the Vice President, samantalang sila sagana sila sa pira ng bayan. Pira ng mga taxpayer, mga kababayan, sagana sila. Pero ang Office of the Vice President, ang nakinabang mga taong bayan, binabarat nila. At tuloy tayo, mga kababayan, kasi lalalim na naman tong oras ko. Nigom na plete, gamito na lang sa lain pang mas importanteng galastusan sa Panimalay. Mayroon na tayong 7 bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Isa sa Bacolod, Cebu at Davao at 4 naman sa Metro Manila. Partner natin dito ang mga jackliner sa NCR, Value Car Transit sa Bacolod at Cebu at Bachelor Express sa Davao. Daghang salamat sa inyong suporta ug tabang dili lamang sa OVP kundi sa atong mga nanginahanglan na katawhang Pilipino. Isa rin sa mga una nating ginawa noong 2022 ay pagpasok natin sa OVP ang pagtatayo ng Disaster Operations Center o DOC. Ano man ako sa inyo mga kababayan, may itatanong. Yun bang tatlong larawan dyan sa kabila, mga kababayan? Tatlong mukha sa kabila. May itatanong lang ako sa inyo. Ano ba ang ginagawa niyan para sa mahihirap nating mga kababayan? Mayroon ba? Maliban sa ayuda. Yung ayuda, mga kababayan, hindi naman lahat na mahihirap nakuha niyan. Mayroon nga iba, de service pa. No, pupunta doon sa yung akak ba yun? Yung mga naglilinis sa kalsada, mga kababayan. Oh. De service pa. Pero yung mga Pilipino, mahihirap talaga. Yung talaga mga Pilipino nga, mga naglalabandira lang. Yung mga Pilipino nga nangangalaka lang. Namumulot lang ng mga buti-buti, bakal sa gilid ng kalsada. Wala pang mapupulot. Yan ang dapat bibigyan ng ano. Kung talagang seryoso itong administrasyon natin ngayon ni BBM, kung seryoso talaga siyang tutulong sa mga Pilipino, dapat yung mga walang trabaho na yan, yung mga walang tirahan na yan, nasa ilalim ng tulay na nakatira, yun dapat ang unang binibigyan ng ayuda. Yun dapat silang unang tinutulungan. Hindi yung mga nakamotor, naka-owner pa nga yung iba. Diba? Oh, yun ang nabibigyan ng ayuda. Yung iba, pagka kontrapartido, wala kang ayuda, pasensya ka. Oh. Pero bilyon-bilyong budget ang para sa ayuda na yan. Oh, diba? Si Vice President, mga kababayan, hindi mo marinig, sabihin, ay, kontrapartido ka, hindi ka pwede. Hindi. Lahat binibigyan. Kahit anong oring tao ka, mga kababayan, binibigyan. Pag pumupunta ka sa Office of the Vice President. Ayun lang, mga kaibigan. No? Sinishare ko lang yung mga ginagawa ng ating Vice President nga pilit ng sinisira nga Waldes Queen daw. Yun ang masakit eh. Yung maririnig mo sa mga vlogger ng no? Mga ibang vlogger nga hindi mo malaman kung saan, anong pinaghuhugutan nila. Paano nila masabi Waldes Queen? Na samantalang, ang malalaking budget nga bilyon-bilyon ang humawak ng budget sa buong Pilipinas, wala silang nasasabi doon, wala silang nabanggit patungkol doon. No? Kung sino pa yung government official nga nagserbisyo ng tapat sa sambayan ng Pilipino, yun pa ang pilit ng sinisira at gusto pa nang ipa-impeach, mga kababayan. Yan ang masakit, yun ang masaklap. Kaya nga tayo dito ngayon nagsasalita eh. No? Malayo nga, sabi nga nila ng ibang bakit biker adventure, bakit nagiging ka, ano ka ba, political vlogger? Kung hindi, naglalabas lang ako ng aking opinion.
Nilalabas ko lang yung aking asaloobin sa nakikita ko sa mga nangyayari sa ating ngayon, kapaligiran. Kaya nga ako andito nagsasalita din ako Inilalabas ko lang sa saloobin ko, yung nakikita ko parang mali yata. Diba? Yung pangako ng ating Pangulo noong siya nagkandidato pa. Dati mga kababayan, deal biker ako. Suot-suot ko jersey pag nag-ride out kami mga kababayan. BBM, naka-BBM ako. Minsan ipapakita ko sa inyo yung jersey ko. Naiiba ako sa kanyang mga kasamahan. Yung jersey ko, campaign yun nangangampanya. Hanggang sa dispiras ng eleksyon mga kababayan, suot-suot ko pa yun. Yung BBM, yung unit team. Kaya, dito pa rin ako ngayon. Bikers pa rin ako, kaya lang, sinasabi ko na, yung mga nangyayari, naglalabas lang ako ng aking opinion mga kababayan. Sinisira nila kasi itong Vice President. Kung sino pa yung nagserbisyo ng tapat sa taong bayan, yun pang sinisira nila. Yun lang hindi natin maunawaan sa ibang mga vlogger. Kaya, nagtatanong ako kung saan ba sila humuhugot ng salitang Waldas Queen daw ang BP Sara. Paano nila mapatunayan yan? Nga tanging ang kinukuha lang nilang basihan doon sa impeachment na kanilang inahahain ay yung confidential fund pa. 125 million. Samantalang ang billion-billion, yung 25 tons nga reserve gold natin, nga ibinibinta ng ating presidente, nagkakahalaga ng 250 billion, mga kababayan. Hindi nila yung binabatikos. Hindi nila yung tinatanong kung saan napunta yung pira na yan. No? Yung ating Maharlika Fund, 250 billion ba, kung di ako nagkakamali. Hindi nila ngayon yan hinahanap kung ano nangyari. Samantalang yung kulangot, 125 million, confidential fund pa. Yun ba ang kanilang ginagawang basis sa pag-impeach sa ating Vice President? Opinion lang mga kaibigan. Opinion lang sa isang bubong katulad ko. No? Pero kahit ang mga bubong Pilipino, mga kababayan, isa ako doon. No? Ako na yun. Nakikita ko yung mga ginagawa nilang hindi tama. No? Hindi tama, hindi normal na ginagawa nila. Kaya dito ako ngayon nagsasalita Hindi naman sinasabing political vlogger ako, hindi ko alam yun, hindi ako marunong noon. Nga sa akin lang mga kababayan, yung nakikita ko, yung sa loobin ko lang, nilalabas ko at ipapaabot ko sa inyo. At itong sinishare ko sa inyo mga kababayan. Dahil, sinasabi kasi nilang Waldas Queen, walang ginagawa sa BP Sara sa kanyang panunungkulan. Kaya ito, pinapamukha ko sa kanila. Itong ginagawa pala, may mga accomplishment na ba sa BP Sara? Paano nila masabing wala? Walang ginagawa. Ito nga mga kababayan, itong nasa gilid natin, yan yun, Wala, yan talaga ang walang ginagawa. Yun ang may hawak na malalaking budget, billion-billion budget ng bayan. Pero, bakit ikaw, kaibigan? Nakinabang ka ba dyan? May ano ba yan? May ginagawa ba yan? Nga mapakinabangan natin, parehas? Wala, di ba? Maliban lang sa mga vlogger na pumupuri sa kanila. Yun siguro ang malaking bayad, malaking natatanggap sa kanila. Di natin alam kung, di ba? At tuloy tayo mga kaibigan. Ang DOC ay siyang nangunguna sa mga relief operations ng ating tanggapan at ito rin ang namamahala ng ating kalusugan food trucks. May from May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,138 relief bags amounting to more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Isa sa mga nagawa ng OVP-DOC ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Lucena City noong Mayo. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000. Isa pa yung baha, mga kaibigan, mga kabikers. Yung baha na yon, yung flood control na yon,
may 500 billion nakalaan yan. No? Bakit binaha pa? Diba? Nasaan na yung sinasabi sa suna ni Presidente nga mayroon na daw tayong 5,500 flood control na operational na. Nasaan yun? Ay bakit may baha pa rin? O, diba? O bakit yung hindi nagtatanong yan? O bakit yan hindi kini-question ng mga mambabatas? Bakit yung confidential pa nasilip nila? O, diba? Nakapagtataka naman, ang confidential pa ng Vice President lang ang nasisilip nila. Yung ibang confidential pa, hindi lang nasisilip. Yung kay Presidente, magkano yung confidential pa ni Presidente? Hindi ko na lang magitin ito. Alam nyo naman siguro, mga kaibigan, kung magkano ang confidential pa ng Presidente. Oh. Bakit itong 125 billion, yun lang ang nila. Yun ang nasisilip na, di ba? Oh. Bakit yung 500,000 nga ayuda pa ni Speaker Romualdez, hindi nila nasisilip yan? O, di ba? Tanong lang mga kababayan, tanong lang sa isang Pilipinong makitid ang isip, ganun lang ang kakitid ang utak. Ganun lang kakitid mga kababayan. Pero nakapagtatanong ng ganun, ibig sabihin, ramdam ng buong sambayanan, yung mga ginagawa nilang irregularidad. No, irregular yung ginagawa nila. Silang may hawak ng bilyon-bilyong pira ng sambayanang Pilipino. Bakit hindi nila yan ipinaliwanag sa taong bayan? Bakit ang pilit nila kini-question yung confidential fund na 125 million ng Vice President? Di ba nakakaloko? Aywan ko lang sa inyo mga kababayan, yung mga matatalino nating kababayan, hindi ko lang, kasi ako talagang mahina ako mag-isip mga kababayan eh. Kaya nasabi kong, di ba nakakaloko? Nakakaloko eh. Yung mga billion, almost trillion pesos yung hawak ng presidente, hindi nila tinatanong yan. O, di ba? Hindi ko lubos maunawaan kung saan sila humuhugot ng kung bakit ang nakikita lang nila yung kapiranggot nga 125 million nga confidential fund. Confidential fund pa talaga. Yun pa talaga ang tinatanong nila. Ang daming mga government official nga nagkaroon ng confidential fund, pero bakit ang Vice President, nag-iisang Vice President lang nga confidential fund ang kanilang tinatanong. At gusto pa nilang ipa-impeach. Tuloy tayo mga kaibigan. Na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating kalusugan food trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ako mismo ay sumaksi sa isang trauma session na ginawa para sa mga batang nakaligtas ng landslide sa probinsya. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha at iba pang kalamidad. Kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Maraming salamat sa mga satellite offices na nasa front lines para masiguro na maayos ang paghahatid natin ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Samantala, ang ating RISE program ay nakapagbigay naman ng 22,311 food bags sa mga kababayan natin na nahaharap sa krisis at higit na nangangailangan ng madaling tulong. Bilang isang ina, mahalaga sa akin na mahubog natin ang kamalayan at kaalaman ng mga bata para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nagsisimula ang lahat sa pagtuturo sa kanila kung paano mangarap at pagbibigay sa kanila ng gabay para maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa OVP, tinitiyak natin na kabilang sa mga programa ang para sa mga kabataan. To encourage Filipino learners to value education and environmental stewardship, OVP has distributed more than 186,000 bags containing school supplies and dental kits through the Pagbabago, A Million Learners and Trees campaign. We aim to distribute 1 million bags and plant 1 million trees by 2028. Through the program, we planted more than 266,000 trees from Luzon, Visayas, and Mindanao.
Dako ang paghinaot sa tabang sa mga partners ug sa panguna sa mga satellite offices nga makabuot nato ang atong mga targets. Naniniwala ako at base na rin sa mga sigla at syaga ng ating mga satellite office staff at partners mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DNR, DepEd, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, NGOs, community groups, church organizations at mga advocates, magagawa natin ito. Umabot na nga tayo sa iba't ibang liblib na lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao para sa ating programa. Narating natin ang mga conflict areas ng UPI sa Maguindanao sa pamamagitan ng ating satellite office sa BORM. Dahil dinadaanan ng maraming giyera, hirap sa pag-aaral ang ating mga kabataan sa lugar. At alam natin na nagiging mas vulnerable ang mga kabataan sa mga conflict areas kung hindi natin sila nabibigyan ng atensyon at tulong. Narating din natin ang mga bundok ng Bukidnon sa pamamagitan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office. Narating din natin ang liblib na lungsod ng Palanan sa pamamagitan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Isolated area ang Palanan mula sa ibang bahagi ng Sierra Madre. Mararating lamang ito sa pamamagitan ng eroplano, bangka o ilang araw na paglalakbay sa gubat. Ngunit wala namang mas mahalaga para sa isang tapat na lingkod bayan, kundi ang tunay na makapaglingkod at maiparating sa ating mga kababayan ang ating serbisyo. Salamat sa mga tumulong sa OVP para marating ng OVP Cagayan Valley Satellite Office ang ating mga kababayan sa Palanan. Meanwhile, the OVP Pansarap Bonds have augmented the nutritional requirements of over 14,000 malnourished and severely malnourished students by providing more than 1.1 million fortified bonds in the past year. Napatunayan ang iba't ibang mga pag-aaral na ang nutrisyon ay may malaking papel sa paghubog ng ating mga kabataan. Hindi lamang ito mahalaga sa kanilang pisikal na mga aktibidad, kundi pati na rin sa kanilang talino. Ang unang hangarin natin ay makita ang pagbabago sa timbang ng mga kabataang underweight at ito ay epektibo sa unang pagpapatupad natin ng programa sa Davao at Nuro sa UPI, Maguindanao. Kaya naman, dinala natin ang programa sa Estancia Central Elementary School sa Iloilo. Maraming mga learners sa paaralang ito ang mga undernourished. Sa loob ng 120 days, inaasahan natin ang magandang resulta sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kabataan ng nutritional bonds na may 10 flavors na pinatibay ng mga nutrients tulad ng vitamin A, carbohydrates, protein, calcium at iron. Kasabay ng programang ito ang masusing pagsubaybay ng mga nutritionists sa pag-unlad ng kalusugan ng mga bata. Our You Can Be VP program or You Can Be Vice President program also continued, and our participants joined me during my official trips abroad. The program already has 5 student participants. We envision that through this program, we will be able to foster leadership among the youth and instill in them the skills they need to develop to become effective leaders. One of the program participants was Elise. She embodies someone who knows what she wants, but also knows that she must work hard to get it. One day, we received a letter from Elise in which she expressed her desire to participate in the program after learning about it from several social media posts. It was for me a demonstration of her character as a young Filipino with a dream and the determination to make this dream come true. Hindi po tayo laging nakakatanggap ng sulat katulad ng sulat na ipinadala sa atin ni Elise. Nakita natin sa kanya ang mga ilang bagay na nais nating pamarisan ng ibang mga kabataang Pilipino. We selected Elise as a You Can Be Vice President participant as she joined me in Kuala Lumpur, Malaysia in February. After the program, we learned from Elise that she won as the Student Council President of Santa Cruz Integrated High School in Lubao, Pampanga. She embodies hard work, optimism, and determination, and her self-confidence will tremendously help her fulfill her dreams. At this point, allow me to honor the 4 other student leaders who have joined me on my official trips abroad since we started the program in 2022. Trix is a grade 9 student from Dinalupihan, Bataan. Naomi is a grade 8 student
student from Bacolod, Negros Occidental. Kester is a grade 4 student from Danao, Cebu. And Shara May is a grade 8 student from Northern Samar. They have stories that could inspire young Filipinos to value education, pursue their dreams, and become agents of change as leaders. And they have stories that could become our anchor of hope that one day the Philippines will be led by Filipinos named Elise, Trix, Naomi, Kester, and Shara. Since May 2023 to April 2024, I had 56 diplomatic engagements. These activities with various countries have contributed towards deepening and broadening the bilateral relations with our partner countries. In my capacity as Secretary for Education and President of the Southeastern Asian Ministers of Education Organization, or SIMEO Council, I visited Brunei Darussalam, Singapore, Republic of Korea, Malaysia, and the Kingdom of Cambodia. Let me emphasize, however, hindi kasali sa ASEAN ang Korea, but I was there because I was invited by the government of Korea. Let me emphasize, however, that these engagements were all carried out under the authority as the Vice President. During courtesy calls and meetings, I was able to meet 41 ambassadors, my counterparts as Secretary for Education and Vice President, and other foreign dignitaries. Since assumption into office, we have been moving around the country, meeting with different communities, consulting with organizations, and talking to LGU officials. From May 2023 to April 2024, we participated in 342 meetings and events all around the country. These visits keep us in touch with the realities on the ground, and they remind us of the work that should be done. Mga kababayan, ladies and gentlemen, while we celebrate our success, we are not really here to congratulate each other, tap each other's back, or make ourselves feel better for what we have achieved. I take this as a reminder of the more significant challenges ahead of us as we continue to fulfill our aspirations for the Filipinos. I also take this as a reminder that we are here based on our commitment as responsible leaders and Filipino citizens. At sa pagpapatuloy natin ng ating mga programa, araw-araw ay patuloy din nating maririnig ang iba't ibang kwento ng buhay mula sa mga Pilipino na dudulog para humingi ng tulong sa atin sa Central Office ng Office of the Vice President at sa 10 satellite offices at 2 extension offices. At aasahan nila ang ating pagpapasya. Katulad ng ating pagpapasya sa nakalipas na 2 taon kung saan nagdesisyon tayo na maging epektibong ahensya ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Inaasahan ng mga Pilipino na mananatili tayong tapat sa ating tungkulin sa kanila at sa ating bayan. Yan po ang hamon sa atin. We are given the opportunity to serve the people and become institutions that would help restore the people's trust in our government through effective, relevant, and timely public service. May we not squander the opportunity to lead, serve, and lift people up so that they become part of our mission to build the nation. Lastly, let me say that the power of collaboration to make things happen can only be put into play if all the actors involved, if all of us here fully dedicate, fully commit to honoring our social contract with the people. And we have proven that we are focused, we are resolute, we are strong. Mga kaigsuunan, wala pa natapos ang atong kontrata sa mga Pilipino. Hangtod nga gagahupot kita og katungdanan, mubo man kini o taas, magpadayon ang pagtawag kanato aron alagaran ang katawhan. Kanunay unta nato kining mahinumduman. Ug sa kanunay, unta kita magpabilin nga mga lider ug mga taong gobyerno nga galantaw sa kaayuhan sa mga Pilipino. Mga lider ug taong gobyerno nga sa kanunay mobarog alang sa interes sa mga Pilipino. Ug mga lider ug taong gobyerno nga matidunod-anon ug sa kanunay gasubay sa prinsipyo sa pagsilbi sa publiko.
Salubungin po natin ang panibagong yugto ng ating kolaborasyon na may nag-aalab na pagsisikap at pag-asa para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayun, mga kaibigan, no? Mga kabikers, mga kababayan. Yun ang ating mahal nga Vice President. At maraming salamat sa pagpa-unlock nyo dito sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat din sa aking mga masugid nga taga-subaybay, sa aking mga regular nga mga viewers at sa aking mga subscriber. Maraming salamat pala sa bago kong subscriber, no? Nadagdagan ng 3 ang aking subscriber, mga kababayan, at maraming salamat sa inyo. Tanungin kong isang malaking utang na loob sa inyo itong pag-subscribe niyo dito sa aking munting YouTube channel, mga kaibigan, nga hanggang sa ngayon ay nilalangaw pa. At magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan, at sana doble ingat lang kung saan man tayong dakong sa mundo na roroon, lalong-lalo ng ating mga OFW, sa aking mga kaibigan dyan sa ibang bansa, sa Italy at saka sa USA. Maraming salamat, at maraming salamat pala sa aking nag-sponsor dito sa aking mga kababayan, sa aking brother-in-law. Dito na, okay na itong nayari na, at maraming salamat sa yung nagbigay ng 5,000. Nakalimutan ko pangalan noon. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa muli, mga kaibigan, samahan nyo ako muli sa susunod ko pang mga video. At maraming salamat pala sa hindi escape ng ads, mga kaibigan. Thank you.